Good day mga kaibigan. Halika at pag-usapan natin itong issue tungkol nga po dito sa banata ni Senator Chis Escudero at Senator Bato de la Rosa. Pero bago ang lahat, huwag niyo kalimutan i-like and i-follow ang aking TikTok channel, YouTube channel, Facebook channel. So ito nga po, isang mainit pong balita ng mga nakaraang araw dito sa Senado. Ito nga pong pagsusupalpal nga po nito ni Senator Chis Escudero dito kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Kaya nga po netong mga pinagsasabi nito ni Jonathan Morales na mga hearsay lang. Yun nga ang ika ni Senator Chis Escudero na hindi naman pa pwede yung mga ganon na mga pinagsasabi niya na mga chismis lang na alam naman na walang katotohanan, walang konkretong ebidensya. Pero mga kababayan, mga kapatid, ano sa tingin nyo? Ano ang basa nyo kay Senator Bato de la Rosa? Kumakampi ba siya dito? Pumapanig ba siya dito kay Jonathan Morales? I-comment down below nyo mga kababayan kung ano ang masasabi nyo dito. Ako, ang aking opinion, parang bumapabor siya dito kay Jonathan Morales. At ito mga kababayan, meron lang ako sa inyong ipapanood na video at aantayin ko ang mga komento nyo, mga kababayan. How do I English this? Let's give this chairman the... was forthwith filed para in direction, usually isa. And by tradition of the Senate, I'll mention this on the floor later. By tradition of the Senate, a motu proprio hearing is conducted during recess. Kasi wala pong session, may nangyari. May nangyari, kailangan mag-hearing. Or hindi pa nare-refer. Na-file na yung resolution, hindi pa nare-refer, kaya kailangan mag-hearing. But in the past, a resolution was forthwith filed para in direction maliwanag. Hindi yung depende sa makulay po ang buhay ni Ginoong Morales. Marami po siyang karanasan at marami po siyang nakasalamuhang mga tao. At hindi ho ako magugulat at totoong nakasalamuhan niya, yung mga kilala at mga batikang mga pangalan sa ating kasaysayan. Pero mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay papatawag at magdedepende ang pagpapatuloy, di pagpapatuloy ng hearing sa pagdalo ng mga pangalang binabanggit niya, lalo na wala naman po siyang personal knowledge, meaning hindi po niya personal na nakasalamuha o narinig yung mga di umanong bagay na sinabi, kabilang na yung personal na away ni Ginoong Santiago at ni Ginoong Enriquez. Kung ano man po namamagitan sa kanila, nasa kanila na ho yan. Ayoko na po pakialaman yun. Kung ano man po ang sama ng loob ni General Santiago kanina kay Ginoong Enriquez na tila meron, nasa sa kanila na ho yun. Pero lumalabas pa rin po dito at obligado tayong pakinggan at pagbigyan. So at the proper time, Mr. Chairman, I hope we can discuss together with other members of the committee, as the good Senate President has pointed out. Because nothing, let me clarify, nothing prevents a hearing to be conducted based on a resolution specifically finding out sino nga ba ang mga adik, totoo ba yung sinasabi dun sa dokumento na sinasabi ni Ginoong Morales, etc. etc. Nothing prevents that from being done. Pwede po yan gawin mamaya o bukas, may pwede mag-privilege speech at yun po yung basya ng pagdinig. Pero base sa privilege speech, base sa resolution, yun po ang magiging limitasyon ng pagdinig. Dahil sa totoo lang, naiintindihan ko ating chairman dahil interesado naman ako mapakinggan din. May opening sa lahat ng sinasabi ng ating mga testigo. Subalit, mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay gagawin natin depende ron yung pagdinig kung itutuloy pa o hindi na. Yes, thank you, Mr. Chairman. Again, I submit. Thank you. I admire your insights, your inputs, and again, I have, kung hindi ko pa na-rule yan, right here, right now, I'm going to rule that kahit na nabanggit ni Morales, ni PDEA Agent Morales, si President Duterte, si President Bongbong Marcos, I have to rule now as the chairman of this committee that I'm not going to invite those personalities. Now, but please, just give this chairman how do I English this? Just give this chairman the
Ha? Liwe, liwe. Na,